Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, ayon sa ombudsman, matapos lang itong mga hearing na ito sa impeachment, ipapatawag din nila si Madriaga. Ayon yan kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Kumbaga, ano ito, ang testimonya ni Madriaga ay seryoso nilang iimbestigahan. Kaya pwede daw na mag face to face din sila, kausap din nila si Madriaga, makuha ang nito. Parang hiwalay pa doon sa pag-appear sa Kamara, sa Justice Committee, ang ombudsman ay magpapatawag ng hearing din, investigasyon para ma-face to face na makausap si Madriaga tungkol doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Kasi siyempre, seryoso yung mga aligasyon ni Madriaga doon, kailangang makausap siya. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Makikipagpulong ang ombudsman kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte, oras na matapos ang impeachment hearing sa Kamara. Ito ang iginiit ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa gitna ng mga bagong akusasyon ni Madriaga laban sa pangalawang Pangulo. Alamin ang detalye mula sa aming correspondent na si Lance Mexico. Lance, ano ang pakay sa posibleng pagpapatawag kay Madriaga? Mensyo, bala kausapin ng Office of the Ombudsman si Ramil Madriaga para makilatis ang kanyang kredibilidad. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, pauunahin lang nilang matapos ang impeachment hearing sa Kamara kung saan resource person si Madriaga. Aniya, inoobserbahan ng Ombudsman ngayon ang pagdinig ng Kamara. December 2025 nang isinumite sa Ombudsman ang unang affidavit ni Madriaga laban kay Duterte. Ani Clavano, isinama ito sa records ng consolidated case laban sa bise na nasa fact-finding stage ngayon. Kasama sa mga reklamong yan ang pandarambong dahil sa umunoy paglustay ni Duterte ng confidential funds na isa rin sa basehan ng impeachment case laban sa kanya. I believe that the Office of the Ombudsman needs to have an opportunity to observe his demeanor when the time comes. No? I believe the credibility will be seen more so when we are able to have a face-to-face with him. Kabilang daw sa kailangan suriin ang kredibilidad ang aligasyon ni Madriaga na naubos ang 125 million peso confidential funds ni Duterte noong December 2022 sa loob lang ng halos isang araw. We were relying on previous statements where the allegation was 11 days. Now, naiba ko yung kwento, naging 24 hours na. But again, only one person has said that. And despite it being under oath, because it was said in the hearing, the credibility still is something that we have to really look into and make sure of. Pagdating naman sa utos ng Commission on Audit sa opisina ni Duterte na ibalik ang 73 million peso confidential funds dahil sa notice of disallowance, aminado si Clavano na matimbang ito sa kanilang investigasyon. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating hepe ng security group ni Duterte, na tila quote, may credibility crisis si Madriaga dahil paiba-iba umano ito ng kwento. Saka, doon naman kasi sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, hindi lang naman si Sara ang ini-involve doon. Hindi lang si Sara ang nadadawit doon. Sa impeachment, si Sara nakafocus. Pero maraming nababanggit na mga pangalan doon na dapat ding imbestigahan ng ombudsman. Halimbawa, yun si Special Prosecutor ng ombudsman na si Ryan Kilala. Nabanggit yun. Dapat imbestigahan. Si Martires, nabanggit. Si Attorney Reynold Munsaya, si Cornel Lachica, si Gina Acosta, yun, mga nababanggit yan dun sa supplemental affidavit Kaya marami talagang mga nababanggit doon sa affidavit ni Madriaga na dapat imbestigahan ng ombudsman. Hindi na yan iimbestigahan ng impeachment kasi kay Sara nakafocus yung impeachment Pero pagdating doon sa ibang mga personaheng nababanggit doon, si Martires, si Attorney Kilala, si Munsaya, si Lachica, sa ano yan? Pwede silang imbestigahan ng ombudsman kung kailangan nga ba silang sampahan rin ng kaso. O kaya magsasagawa ba ng mas malalimang imbestigasyon sa kanila. Kasi mga mabibigat yung mga ibinunyag ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. At seryoso yung mga mga aligasyon na posibleng masampahan rin ang mga kaso
sa ombudsman. Itong mga itong mga nababanggit na ito, tulad nila Attorney Reynold Munsaya, tulad nila Attorney Ryan Kilala, nila dating Ombudsman Martires, si Cornelia Chica, yung si Gina Acosta, ano yan, mga nababanggit yan. Maraming binanggit si Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Kaya sabi ng Assistant Ombudsman, matapos lang itong mga hearings ng Justice Committee, pupukusan na rin nila yung pagpatawag sa mga nababanggit ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Tama yan. Actually, dapat naman talaga mapanagot ang lahat ng sangkot. Kung kung dapat mapanagot yung mga senador, mga kongresista doon sa anomalya sa flood control, kung dapat mapanagot si Sara sa mga anomalya niya, dapat yung iba pang mga taong binabanggit din doon sa sinumpaang salaysay ni Madriaga mapanagot din. Willing naman si Madriagang mag-testify laban sa mga ito. Mayroon pang ibang mga testigo na handa pang mag-testify. Kaya marami talagang mga tao ang kailangan mapanagot sa mga krimen na ito. Iba-iba yan eh. Yung mga sinabi ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay at sa supplemental affidavit niya, napakalawak ng mga pagbubunyag niya doon. At mga seryoso yan na kahit si Sara Duterte, matapos lang ang impeachment ni Sara, kung ma-convict siya at matanggal sa pwesto, kakasuhan din si Sara ng mga criminal cases. Criminal cases, plunder. Actually, may nakapinding ng kaso sa kanyang plunder eh. Sinampa nila Trillanes eh. Gugulong na yon. Magagamit din doon yung sinumpaang salaysay ni Madriaga. Kaya ito mga kabunyog. Grabing mga kaso ang ihahandle ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman. Pero tama lang yan. Kasi dapat talaga ang lahat ng sangkot mapanagot sa iba't ibang krimen ng mga nagawa. Panahon ni Duterte, panahon ni Pangulong Marcos, dapat talaga lahat ng sangkot dapat managot sa iba-ibang administrasyon. Ayan, anong krimen man yan? Kasi itong kay Sara, marami to. Yung mga dito, mga krimen na nagawa dito, grabe. Hiwalay pa yan doon sa confidential funds. Hiwalay pa doon sa flood control. Kaya grabe itong mga dito. Pero salamat at nandyan si Madriaga, may sinumpaang salaysay siya. Marami pa siya daw mga kasamahan na posible pang magtestigo. O yun, gamitin na talaga ito ng ombudsman para mapanagot ang lahat ng sangkot. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.